Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Philippine Star 26 minutes ago. Salamat at nagsalita na ang Department of Foreign Affairs tungkol sa plinaplano ng Senado sa pangunguna ni Senator Soto na ideklara na persona non grata ang isang Chinese diplomat. Sabi ng Chinese Embassy, go ahead! We work as a team. Pag persona non grata ang isang diplomat namin, isara namin ang buong Chinese Embassy in Manila and we will leave. Kasi yun ang babala ni Senator Tulfo. Layas! Pag hindi nyo matanggap ang aming style ng demokrasya, wow! Ang gagaling nila, no? Ito, buti na lang nagsalita ang Foreign Affairs. The Department of Foreign Affairs released a statement on Thursday regarding the calls for declaring diplomatic personnel of Chinese Embassy as persona non grata. Ito ang statement. Sana mabasa, sana mapakinggan, o makarating ito kay Senator Soto at kanyang 15 senators nila na nag-condemn sa pahayag ng isang Chinese diplomat. Mabuti na lang at may siyam pa na nag-iisip. The Department of Foreign Affairs takes note of the proposed resolutions in both houses of the Philippine Congress that calls for declaring diplomatic personnel of the Chinese Embassy as persona non grata. The declaration of persona non grata is one of the most severe forms of diplomatic action that can be imposed by the government against foreign diplomatic personnel. Ayan, pinakamatindi. Yung grabe na gitna away. While it is within the remit of the DFA, such an action is an option of last resort. Ayaw naming gawin yan. Hindi pa napapanahon. Ano yung ginawa ng DFA? Ang ganda yung latest move nila dahil inalaw nila ang mga Chinese nationals magbisita sa Pilipinas visa-free. Provided, 14 days lang at saka ang port of entry lang ata is Manila International Airport. Ganun ba yun? O kasama ang Cebu? Ganun lang. So, anong ibig sabihin nun? Ang DFA gustong makipagkaibigan sa China. Hinihikayat ng DFA ang Chinese nationals na magbisita kayo, which is a very good move. Magaling itong DFA natin ngayon. Saludo ako. Ay yung ganda ng ginagawa nila, sinisira naman ng mga senador. And of course, kasama si Commodore J. Tariela. Last resort, second only to downgrading of relations when diplomatic relations with a certain country has seriously fractured and that no intervening remedy can stabilize the interaction and engagement. It also carries tremendous implications moving forward, such as reciprocal action or other countermeasures in other areas, which is why it should not be made lightly. Huwag niyong baliwalain. And decided only with careful and clear thought and preparedness for how it will shape the Philippines' strategic interest moving forward. Malala ko, panahon ni Erap, di ba? Medyo matapang si Erap. Nagkaroon ng sigalot sa Chinese relations. Ginawa ng Chinese government, in-stop nila yung parang work visa program for Filipinos. Yung magtrabaho doon. Wala na. Wala nang magtrabaho ang Pilipino. Ano pa? Yung mga mag-i-expire na working permit o visa, hindi na rin nyo. Uwi na kayo. So, ang inalaw na lang is yung may existing work permit or visa pa. Ano?
Nataranta ang Estrada administration nung ginawa yon ng Chinese government. Oh, ngayon, ituloy ng mga magigiting na senador. I don't know kung kasama ba ang mga kongresista. Ituloy nila. I-declare na persona non grata yung Chinese diplomat. Aalis ngayon ang buong Chinese embassy. Handa ba ang gobyerno para tulungan yung mga mapiktuhan nating OFWs? Sumagot kayo po, mga honorable senators and congressman kung kasama kayo. Anong may tutulong nyo sa mga OFWs? Kawawa na nga ang kalagayan nila doon. Walang trabaho dito. Doon sa Hong Kong, nagbakasyon kami sa Hong Kong tong December. Umiyak ako pagkita ko ng mga OFWs doon na December 25. Break nila, walang trabaho. Nandun lang sila sa walkway, nakahiga sa karton. Nagpapahinga, malayo sa pamilya. But at least may sweldo. Nakakapadala, nakakapaeskwela. O ngayon, dahil sa persona non grata na plano ninyo, mapikto ng trabaho ng mga OFWs, matutulungan nyo ba sila? Sige ka no, sumagot kayo. Ano pa? The DFA remains committed to its mandate to conduct diplomacy in an appropriate and effective manner that advances the overall national interest. Yung national interest ang tinitignan, kasama na yung OFW, kasama na yung tourism, kasama na yung trade, number one trading partner natin ng China. Iniisip ba yun ng ating mga senador? Be? Hindi yata. It is in direct communication with the Chinese government on various bilateral and international issues that are of great importance to the Philippines. It is hoped that the DFA would be provided with ample space. Sabi niya, bigyan nyo naman kami ng leeway nga gawin namin ang trabaho namin. Huwag nyo kaming pangunahan. Yan ang ibig sabihin nito. Sana pakinggan ng ating mga magigiting na senador. Trabaho yan ng DFA. Ample space to perform its functions and to sort out issues with foreign counterparts through dialogue and consultation rather than through public discourse in accordance with the President's vision and guidance as the architect of Philippine foreign policy. Problema kasi ang presidente natin, hindi nagsasalita. He is the chief foreign architect. Nagsalita na pa siya tungkol ito. Wala, tahimik lang. Parang baliwala sa kanya. Ano ba? Meron ba tayong chief foreign architect o bahala ng mga senador? Grabe. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon si Lola mo ni ang mataga og yero. Sa Ginoo. Si Lola, mataga og yero. So si Lola mo nga buslot na ang iyang balay. So gipang sapahan na lang og karton or guba nga yero. Ang gipang sapa kay kung muulan, tuluan na daw kayo. So guba na gid kay ang yero ni Lola. So karon Lola, pila na ni katuig ang imong balay? 20. So 20 years na ang balay ni Lola. So pila na imong edad Lola? 72. 72. So na kay anak Lola? Oh, anak man ako ang asawa ani. Si Lola, mga minyo nang iyang mga anak. O napakay ba na la? Namatay na. So balo na si Lola. So May, tabangan na lang siya sa iyang anak sa pag-atop sa iyang balay. sa edad din human na. So 13 years na daw ang iyang bana nga nawala. So balo na si Lola. So iyang anak lang ang mag-atop sa iyang yero nga kuba na kayo, so luoy kayo si Lola. So kinsa imong ipaatop Lola? Si William. So iyang anak ang ipaatop. Salamat sa Ginoo kay
tagaan ko sin makatub ko. Sige Lola. Salamat sa mga ko kay sin na naot ko nga daghang pang mga tabanan. Sige Lola. Salamat sa walay tabang di pagod ko makatub. Daghan salamat. Sige Lola, salamat pud kaayo.